Kaagad pagkatapos siyang mabautismuhan, nang umalingaunggaw ang tinig ng Ama mula sa langit at bumaba ang Espiritu Santo kay Jesus sa anyo ng kalapati, may isang kahangahangang pangyayari. Sa halip na dalhin siya agad sa mga tao, sa mga himala o sa mga unang alagad, dinala siya ng Espiritu sa ilang. Ang detalyeng ito ay mahalaga, hindi nilinlang, pinilit o inakit si Jesus patungo sa ilang. Siya ay ginabayan na mismong Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat bago niya harapin ang mundo, haharapin muna niya ang kaaway. Bago ipahayag ang kaharian, ihahayag niya ang ganap na pagsunod sa Ama. Bago palayain ang mga bihag, tatalunin niya ang nagpaalipin sa sangkatauhan mula pa sa Eden. Ang ilang ay hindi nagkataon lamang, ito ang larangan ng labanan na itinakda ng langit. Ang ilang ng Judea ay isang mabagsik na lugar, matutulis na bato, matinding init sa araw at matinding lamig sa gabi. Kaunting tubig, walang masisilungan, walang kaginhawaan. Gayunpaman, daon, sa pinakamalalim na pag-iisa, si Jesus ay magiging ganap na kinatawan ng sangkatauhan. Haharapin niya ang gutom, pagod, pag-abandona at katahimikan, tulad ng bawat tao sa kanilang pinakamahihirap na sandali. Pumasok si Jesus sa ilang hindi bilang isang malayong Diyos, kundi bilang tunay na tao. Ang pagka-Diyos ay nasa kanya, ngunit pinili niyang lumaban gamit ang parehong sandetang maaring gamitin ng sinuman, pag-asa sa Ama at katapatan sa salita. Hindi siya dinala ng Espiritu sa ilang upang matalo, kundi upang magtagumpay. Ang tagumpay na ito ang magiging pundasyon ng kanyang ministeryo. Bawat himala, bawat aral, bawat pagpapalaya ay magugat sa unang paghaharap na ito. Nagsimula na ang misyon. Ang hari ay napahiran na. At ngayon, ginabayan na Espiritu, siya ay sumulong patungo sa labanang magtatakda ng espiritual na kapalaran ng buong sangkatauhan. Ang ilang ay hindi lamang isang pisikal na lugar. Sa kasulatan, ito ay sumasagisag sa paglipat, paglilinis, paghahayag at espiritual na paghaharap. Sa ilang nakatagpo ni Moises ang Diyos sa nagliliyab na palumpong. Sa ilang hinubog ang Israel sa loob ng 40 taon. At ngayon, sa ilang gagawin ni Jesus ang kanyang mga unang hakbang matapos siyang hayagang ihayag bilang minamahal na anak. Tahimik ang ilang, isang katahimikang malalim ang alingaunggaw. Walang mga tao, walang tinig ng tao, walang mga abala. Tanging ang ekyo ng mga inisip at ang bulong na espiritual na mundo. Sa katahimikan, hinaharap ng tao ang kanyang sarili at lumalapit ang kaaway. Ito ang perpektong kapaligiran upang subukin ang pagkatao, pananampalataya at layunin. At daon sa kabuuan ng kanyang pagkatao, hinarap ni Jesus ang hindi naharap nina Adan at Israel. Sa pisikal, mabagsik ang ilang. Sinusunog ng araw ang lakas. Ninanakaw na malamig na gabi ang sigla. Ang kakulangan sa pagkain at tubig ay nagpapakita ng kahinaan ng tao. Ngunit sa espiritual, ang ilang ay maaring maging lugar ng pinakadakilang pagpapalakas ng kaluluwa. Doon, malayo sa lahat, makakatagpo ni Jesus ang Ama sa malalim na pakikipag-ugnayan, at haharapin ang Diablo sa tuwirang labanan. Ang ilang ay kumakatawan din sa paglipat mula sa pagiging hindi kilala tungo sa misyon. Matapos ang mga dekada sa Nazaret, iniwan ni Jesus ang nakatagong buhay upang pumasok sa espiritual na entablado kung saan siya susubukin bago isugo. Ang ilang ang ugnayan sa pagitan ng bautismo at pampublikong ministeryo, sa pagitan ng paghahayag ng langit at ng paghaharap sa kadiliman. Bawat bato, bawat bagso ng hangin, bawat nagyelong gabi ay bahagi ng paghahandang yon. Ang ilang ay hindi ang wakas, ito ang simula. At sa gitna ng ganitong mahirap na kalagayan, kung saan marami ang bumabagsak, ipinakita ni Jesus na ang anak ng tao ay hindi lamang handa, kundi hindi magagapi kapag ganap na nakayon sa Ama. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, nanatili si Jesus sa ilang sa ganap na pag-ayuno. Ang bilang na ito ay hindi lamang simboliko, ito ay may makasaysayan, espiritual at malalim na kahalagahan. Ang 40 araw ay nagpapaalala sa panahong si Moises ay nasa Sinai na tinatanggap ang kautusan. Ipinapaalala nito ang 40 taon ng Israel sa ilang. Itinuturo nito ang panahon ng paghahanda bago ang dakilang pagkilos ng Diyos. Ngayon, ang mismong anak ng Diyos ay sumasailalim sa parehong panahon, hindi bilang ritual na panrelihiyon, kundi bilang pagpapahayag ng ganap na pagkakaisa sa Ama. Hindi ginamit ni Jesus ang kanyang mga banal na katangian upang umiwas sa paghihirap. Nakaranas siya ng tunay na gutom. Nanghina ang kanyang katawan. Ang isip ng tao, kapag salat, ay nagiging mas marupok. Hindi sinasabi ng Biblia na hindi siya nagutom, sinasabi nitong sa pagtatapos na 40 araw, siya ay nagutom, isang malalim, matinding gutom, tunay na pantaw. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan, hindi nagtagumpay si Jesus bilang malayong Diyos, kundi bilang taong lubos na umaasa sa Ama. Ang pisikal na kahinaan ay bahagi ng espiritual na paghahanda. Sa pag-alis ng laman, pinalalakas niya ang espiritu.
Sa katahimikan, hinanap niya ang presensya ng Ama. Sa pag-ayuno, ipinahayag niyang ang kanyang buhay ay hindi lamang pinananatili ng pagkain, kundi ng kalooban ng Diyos. Bawat araw ng pag-iwas ay isang hakbang patungo sa tagumpay na abot sa mga salinlahi. Gayunpaman, ang kahinaang ito ang nagbukas ng puwang para sa pag-attack ng kaaway. Hindi dumating si Satanas sa unang araw, naghintay siya hanggang si Jesus ay pisikal na pinakamahina. Malinaw ang estratehiya, umattack kapag ang katawan ay nanghihina upang subukang pahinain ang espiritu. Si Jesus ay nag-isa, ngunit hindi pinabayaan. Pisikal na pagod, ngunit espiritual na pinalakas. Tao sa bawat detalye, ngunit banal sa kanyang misyon. Handa na ang tagapagligtas. At ang kaaway sa wakas ay lalapit. Pagkaraan na 40 araw ng pag-ayuno, na ang katawan ay nanghihina, matindi ang gutom at pagod ang isip, lumapit ang kaaway. Hindi si Satanas nagpapakita sa nakakatakot na anyo, nagpapakita siya sa pamamagitan ng isang banayad, lohikal at tila walang masamang tukso. Ang layunin niya ay hindi lamang mag-alok ng pagkain, kundi baluktutin ang relasyon ni Jesus sa Ama. Sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Mas malalim ang pahayag na ito kaysa sa tila. Hindi kinukwestiyon ni Satanas ang kapangyarihan ni Jesus, kinukwestiyon niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nais niyang maghasik ng pagdududa sa puso ng tagapagligtas. Kung tunay kang siya na ipinahayag ng Diyos, patunayan mo. Ito ang parehong uri ng pag-attack laban kay Eva sa Eden, isang binhi ng pagdududa tungkol sa katangian at katotohanan ng Diyos. Ang gawing tinapay ang mga bato ay hindi kasalanan sa sarili nito. Kalaunan, magpaparami si Jesus ng tinapay sa harap ng maraming tao. Ngunit doon sa ilang, ang layunin ng kaaway ay itulak siyang kumilos ng hiwalay sa Ama, gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan at sirain ang ganap na pagsunod na pinagtibay sa bautismo. Tunay ang gutom ni Jesus. Sumisigaw ang kanyang katawan para sa pagkain. Matindi ang tukso sapagkat tinamaan nito ang isang lehitimong pangangailangan. Ngunit hindi pumarito si Jesus upang tuparin ang mga hangarin ng tao, kundi upang tuparin ang kalooban ng Diyos, kahit nangangailangan ito ng pagtanggi sa sarili. Sumagot siya ng may autoridad, na sinisipi ang kasulatan, nakasulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dakila ang tugong ito. Ipinahayag ni Jesus na ang kanyang buhay ay pinananatili ng Ama, hindi ng pisikal na pangangailangan. Tinanggihan niya ang shortcut, ang tila agarang ginhawa, at pinagtibay na ang pagsunod sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa anumang pagkain. Hindi nagwagi ang kaaway. Ngunit hindi pa tapos ang paghahara. Nang makita ni Satanas na nalampasan ni Jesus ang unang pag-attack, binago niya ang kanyang estratehiya. Sa pagkakataong ito, hindi siya apela sa pisikal na pangangailangan, kundi sa isang mas banayad at mapanganib na bagay, espiritual na kapalaluan. Dinala niya si Jesus sa pinakamataas na bahagi ng templo, banal na lugar, sa gisag ng presensya ng Diyos at sentrong panrelihiyon ng Israel. Doon, sa harap ng pinakakitang-kitang tanawin ng pananampalatayang Hadyo, inihagis ng kaaway ang kanyang hamon, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito. Pagkatapos, kumilos si Satanas ng may higit pang katusuhan, sinipi niya ang kasulatan. Binanggit niya ang awit 71, isang teksto tungkol sa banal na proteksyon, upang baluktutin ang salita at akayin si Jesus sa pagkakamali. Hindi lamang sinikap ng kaaway na samantalahin ang gutom ni Jesus, kundi ginamit pa ang mismong kasulatan laban sa kanya. Malinaw ang layunin, akayin si Jesus na gumawa na isang kahangahangang kilos, isang kapansin-pansing gawa, isang mapagpakitang himalang, patunay ng kanyang pagkakakilanlan sa harap ng mga tao. Isa itong tukso na nakabatay sa kasikatan, kapangyarihan at pag-aangat ng sarili. Para bang sinasabi, ipakita mo sa lahat kung sino ka. Gumawa ka ng pambihira. Magkamit ka ng pagkilala. Tiyak na ingatan ka ng Diyos. Ngunit hindi pumarito si Jesus upang magpahanga, pumarito siya upang sumunod. Hindi niya kailangan magpatihulog upang patunayan na mahal siya ng Ama. Hindi niya kailangan na engranding palabas. Ang kanyang halaga ay wala sa mga gawaing pantaw, kundi sa walang hanggang pakikipag-isa sa Ama. Muli siyang sumagot mula sa kasulatan, sa pagkakataong ito'y sinipi ang Deuteronomio, nakasulat din, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Hindi nalinlang si Jesus na mga baluktot na paliwanag. Alam niya na ang pilitin ang banal na pakikialam ay paghihimagsik, hindi pananampalataya, kayabangan, hindi pagtitiwala. Nabigo ang ikalawang tukso. Hindi sumuko si Jesus sa pang-akit ng kaluwalhatiang pantaw at hindi niya hinayaan ang kaaway ang magtakda ng direksyon ng kanyang misyon. May natitira pang isang huling pag-attack, ang pinakamalalim at pinakamapanganib sa lahat. Matapos mabigo sa unang dalawang pagtatangka,
iniharap ni Satanas ang kanyang pinakamatapang at pinakanagpapahayag na alok. Dinala niya si Jesus sa isang napakataas na bandok, isang simbolikong tanawin kung saan matatanaw ang malalawak na abot-tanaw. Doon, sa harap ng mga matang pantao ni Jesus, ipinakita niya ang lahat ng kaharian ng mundo at ang kanilang kaluwalhatian. Magabayan, kayamanan, trono, hukbo, impluensya, kapangyarihan, lahat ay inilantad sa harap ng anak ng tao. At sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin. Ito ang pinakamalalim na tukso, sapagkat inilalantad nito ang tunay na layunin ng kaaway, agawin ang pagsambang nararapat lamang sa Diyos. Hindi lamang nais ni Satanas na ilayo si Jesus sa krus, nais niyang siya yumukot sa kanya, kahit saglit at angkinin ang kaluwalhatian na may lalang. Mayroon ding malupit na detalye sa alok na ito, tunay na matatanggap ni Jesus ang lahat ng kaharian ng mundo, ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo, dugo at muling pagkabuhay. Inialok ni Satanas ang isang shortcut, kaluwalhatiang walang cross, koronang walang pagdurusa, kahariang walang pagsunod. Isang bagay na tila simplo, ngunit sisira sa buong pagtubos. Hindi nag-atubili si Jesus. Hindi siya nakipagnegosasyon. Hindi siya nakipagtalo. Ang kanyang sagot ay matatag, makapangyarihan at ganap, isang espiritual na pahayag na umalingaungaw sa mga saglo, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo, at siya lamang ang paglilingkuran mo. Sa mga salitang ito nagtapos ang paghaharap. Tinanggihan ni Jesus ang kasinungalingan, inilantad ang kaaway at pinagtibay ang walang hanggang layunin, ang Diyos lamang ang karapat-dapat sambahin. Hindi siya pumarito upang dumaan sa mga shortcut, kundi upang tuparin ang perpektong plano. Hindi siya pumarito upang kunin ang panandaliang kapangyarihan, kundi upang itatag ang isang walang hanggang kaharian. Nagtapos ang tukso sa ganap na pagkatalo ng kaaway. Umatras si Satanas. Nagtagumpay ang anak. Ang kaluwalhatian ng mga kaharian na mundong ito ay hindi may hahambing sa kahariang ipagtatagumpay ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng pagpapasakop kay Satanas, kundi sa pamamagitan ng tagumpay laban sa kanya. Ang tagumpay ni Jesus laban kay Satanas sa ilang ay hindi nagkataon o bunga lamang ng lakas ng tao. Ito ay bunga ng tatlong ganap na espiritual na pundasyon, pagpapasakop sa Ama, pag-asa sa salita at kapangyarihan na espiritu. Ang mga elementong ito ang naging hindi matitinag na kalasag na nagbigay kakayahan sa tagapagligtas na harapin ang kaaway ng walang kapintasan. Una, nagtagumpay si Jesus sa pamamagitan ng ganap na pagsunod sa Ama. Sa walang sandali siya kumilos dahil sa bagso ng damdamin, kapalaluan o pansariling interes. Ang lahat ng kanyang sagot ay nakaayon sa banal na kalooban. Hindi niya ginawang tinapay ang mga bato sapagkat hindi siya gagawa ng desisyong hiwalay sa Diyos. Hindi siya nagpatihulog mula sa templo sapagkat wala siyang kailangang patunayan. Hindi niya tinanggap ang kaluwalhatian ng mga kaharian sapagkat ang tanging layunin niya ay tuparin ang kalooban ng Ama. Ganap ang kanyang pagsunod at iyon ang nagpatatag sa kanya. Ikalawa, nagtagumpay si Jesus sa pamamagitan ng salita. Sa bawat pag-attack, hindi siya umasa sa pilosopiya, emosyon o pangangatwirang pantaw. Umasa siya sa kasulatan. Umatek si Satanas, sumasagot si Jesus, nakasulat. Binabaluktot ni Satanas ang Biblia, pinagtitibay ni Jesus ang katotohanan. Ang salitang nagkatawang tao ay ginamit ang mismong salita bilang taba. Ipinapakita nito ang isang walang hanggang espiritual na prinsipyo. Ang tukso ay hindi nadadaig sa lakas ng isip, kundi sa espiritual na katotohanan. Ikatlo, nagtagumpay si Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan na Espiritu Santo. Hindi siya lumaban ng nag-isa. Ang parehong espiritu na nagdala sa kanya sa ilang ang sumuporta sa kanya sa paghaharap. Hindi siya pinabayaan, siya ay binihisan ng kapangyarihan. Ang kanyang pagkatao ay pinalakas ng espiritu, na nagpapakita na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng tao, kundi sa pag-asa sa Diyos. Ang tatlong pundasyong ito, pagsunod, salita at espiritu, ang bumuo ng banal na estratehiya na tumalo sa kaaway. At sa pagwawagi bilang tao, ipinakita ni Jesus na possible ang tumindig, mamuhay sa kabanalan at magtagumpay laban sa tukso. Inihayag ng ilang hindi lamang ang kilos ng Diablo, kundi ang ganap na kadakilaan ng anak. Matapos ang ikatlong tukso, nang ipahayag ni Jesus na may autoridad, lumayas ka, Satanas, may malalim na nangyari sa spiritual na mundo. Ang nanlinlang kay Adan sa Eden, ang nakaimpluwensya sa mga hari at bansa at sa loob ng mga saglo ay nagsikap hadlangan ang layunin ng Diyos ay napilitang umatras. Hindi siya umalis sa sariling kagustuhan, siya ay pinalayas na autoridad ng anak ng Diyos. Inilarawan ito ng kasulatan sa isang payak ngunit dakilang paraan, at iniwan siya ng Diablo.
Ang mga salitang ito ang nagmarka ng unang dakilang pampublikong tagumpay ni Jesus laban sa mga puwersa ng kadiliman. Hindi ito pisikal na labanan, kundi isang mapagpasyang espiritual na digmaan. Sa Eden, nagtagumpay ang ahas laban sa tao. Sa ilang, nagtagumpay ang tao laban sa ahas. Ang pagkatalo ni Satanas ay hindi lamang pansamantala, ito ay makahula. Inihayag ng ilang ang tiyak na pagkatalong magaganap sa krus. Mula sa sandaling yon, alam na ng kaaway na siya ay matatalo. Ipinakita ni Jesus na hindi siya malilinlang, maakit o matitinag. Pinatunayan niyang handa siyang harapin ang lahat ng gawa ng kadiliman sa kanyang ministeryo, mga demonyo, sakit, pang-aapi at kamatayan. Ang ilang ang pampublikong pahayag na ang kaharian ng kadiliman ay malapit na sa wakas nito. At may isang pambihirang detalye sa salaysay, at lumapit ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Ang tumangging gawing tinapay ang mga bato ay tumanggap ngayon ng probisyon mula sa langit. Hindi siya pinabayaan ng Ama, naghintay lamang siya ng tamang sandali. Ang banal na probisyon ay hindi dumating sa pamamagitan ng tukso, kundi sa pamamagitan ng katapatan. Hindi tumutugon ang Diyos sa kapalaluan, tumutugon siya sa pagsunod. Lumabas si Jesus sa ilang hindi nanghihina, kundi pinalakas. Hindi wasak, kundi handa. Siya ay nagtagumpay, at ang kanyang tagumpay ang naglatag ng pundasyon ng lahat ng susunod. Mula roon, lalakad ang tagapagligtas hindi lamang bilang minamahal na anak, kundi bilang matagumpay na hari, handang simulan ang kanyang pampublikong misyon. Ang tukso sa ilang ay hindi lamang isang espiritual na labanan, ito ay isang malalim na paghahayag kung sino talaga si Jesus. Bawat sagot, bawat tindig, bawat desisyon na ginawa roon ay naglantad ng perpektong karakter ng tagapagligtas, isang karakter na mananatiling matatag sa buong kanyang ministeryo. Una, inihahayag ng ilang ang pagpapakumbaba ni Kristo. Hindi niya hinarap si Satanas bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bagaman may autoridad siya para rito. Hinarap niya ito bilang taong puspos na espiritu, handang lubos na maranasan ang kalagayang pantao. Hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos bilang kalamangan, kundi nagtagumpay gamit ang sandetang maaring gamitin ng sinumang sumusunod sa Ama. Ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, ito ay lakas na nasa ilalim ng pamamahala. Ikalawa, ating masdan ang kanyang ganap na pagsunod. Hindi siya sumuko kahit isang sandali. Hindi siya naghanap ng shortcut, hindi siya nakipagnegosasyon sa mga prinsipyo, hindi siya gumawa ng kompromiso. Malinaw ang kanyang misyon, tuparin ang kalooban ng Ama. Sa Eden, bumagsak si Adan dahil sa pagsuway. Sa ilang, nanatiling matatag si Jesus dahil sa pagsunod. Ipinakita niyang siya ang bagong Adan, ang perpektong taong pumili sa Diyos higit sa lahat. Ikatlo, inihahayag ng ilang ang espiritual na autoridad ni Jesus. Hindi lamang siya lumaban, iniutos niya sa diablo na umalis. Ang kanyang autoridad ay hindi nagmula sa pagsisikap ng tao, kundi sa kanyang banal na pagkakakilanlan at ganap na pagpapasakop sa Ama. Ipinakita niya na ang salita ng Diyos ay nakahihigit sa anumang kasinungalingan ng kaaway. Ikaapat, inihahanda ng ilang ang hinaharap na habag ni Kristo. Sa pagdanas ng gutom, kahinaan at tukso, naging perpektong punong pari si Jesus, na kayang makiramay sa ating mga kahinaan. Alam niya ang sakit ng tao hindi sa malayong pagmamasid, kundi sa personal na karanasan. Sa wakas, inihahayag ng ilang na si Jesus ay karapat-dapat pagtiwalaan. Kung saan nabigo ang lahat, siya ay nagtagumpay. Kung saan bumagsak ang Israel, siya ay nanaig. Kung saan sumuko si Adan, siya ay nanatiling matatag. Hindi pinahina ng ilang si Jesus, inihayag siya nito. Lumabas siya roon hindi lamang bilang minamahal na anak, kundi bilang kampiyon ng sangkatauhan, handang ipahayag ang kaharian. Pag-alis niya sa ilang, hindi na lamang siya ang karpintero na Nazaret o ang tahimik na binatang lumaki malayo sa pansin. Siya nang gayon ang Mesyas na nahayag, pinagtibay ng Ama at nagtagumpay laban sa kaaway. Ang ilang ang naging tagpo kung saan sinubok ang kanyang pagkakakilanlan at pinagtibay ang kanyang autoridad. Matapos ang mapagpasyang espiritual na tagumpay na ito, handa na si Jesus na simulan ang ministeryong magbabago sa mundo. Binibigyang diin ng salaysay ng Biblia na matapos umalis ang diablo, pinaglingkuran si Jesus ng mga anghel. Mahalaga ang detalyeng ito, ang probisyong sinubukang yalok ni Satanas sa pamamagitan ng shortcut ay dumating mula sa kamay ng Diyos sa perpektong panahon ng Ama. Nauna ang katapatan bago ang banal na pakikialam. Lumabas si Jesus sa ilang na pinalakas hindi ng pagkain, kundi ng tagumpay. Dumating na ang sandali. Taglay ang pusong ganap na nakayon sa Ama, ang Espiritu Santo na nakalagay sa Kanya at ang hindi matatawarang espiritual na autoridad. Iniwan ni Jesus ang ilang at bumalik sa Galilea. Doon niya sinimulang ipahayag ang mensaheng umalingaunggaw hanggang gayon, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sa wakas, dumating na ang kaharian.
Hindi isang politikal na kaharian, hindi isang pamahalaang pantao, kundi ang pamamahala ng Diyos na pumapasok sa kasaysayan. Ang tagumpay laban kay Satanas sa ilang ang pahayag na ang kaharian ng kadiliman ay nagsisimula ng gumuho. Kaya mula sa sandaling yon, nagsimulang tumawag si Jesus ng mga alagad, magpagaling na may sakit, magpanumbalik ng buhay, magpalayas ng mga demonyo at ihayag ang tunay na mukha ng Ama. Bawat salitang kanyang ipapahayag, bawat himalang kanyang gagawin, bawat paghaharap laban sa mapanil na relihiyosidad ay magkakaroon ng ugat sa unang tagumpay na iyon sa ilang. Doon pinatunayan ni Jesus na handa siyang harapin ang lahat, kawalan ng pananampalataya, pagtataksil, pagtutol, pagdurusa at maging kamatayan. Ang hari ay nahayag na. Ang kaway ay natalo na. Opisyal nang nagsimula ang misyon. At ang mundo ay hindi na kailanman magiging pareho. Inihayag ng ilang ang hari, at marahil ay inihahayag nito kung sino ka talaga. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, isulat mo sa ibaba, na natili akong matatag. Nais kong malaman kung sino ang nagpasyang magtagumpay sa pamamagitan ng pagsunod. Ibahagi ang bidyong ito sa isang taong dumaraan sa ilang. Ang salitang ito ay maaring maging lakas na kailangan niyang gayon. At kung nais mong magpatuloy na lumakad kasama namin sa bawat yugto ng buhay ni Kristo, mag-subscribe sa channel ngayon. Nasa simula pa lamang tayo na misyon, at ang susunod na darating ay maaring magbago ng paraan ng iyong pagtingin sa kaharian. Magkita tayo sa susunod na kabanata.